Huli kang pinangitan na pagpapalito. Hi brothers and sisters, magandang hapon po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa simbahan ng St. James the Greater Parish dito sa bayan ng Bulusan sa Sorsogon para po sa gaganaping prosesyon ng bisperas ng piyesta ngayong July 24, 2025. At syempre po kapag prosesyon ay makakakita tayo ng napakaraming mga santo, mga imahen, mga patron ng mga bawat kapilya dito sa amin. At ang aming pinaka-patron saint ng Bulusan, ang St. James the Greater dito sa aming parokya. At syempre kapag maraming mga imahin, mga rebulto ay maraming mga tumutuligsa na ibang sekta na sinasabi nilang ang mga imahin ito ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang mga imahin ito ay hindi mga Diyos-Diyosan. Ang tawag dito sa amin ay banal na martir o mga santo. Mga apostol ng Kristo na nag-alay ng buhay para sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano, na dahil sa pananampalataya inialay nila ang buhay, sila ay namatay, di lang persecution kundi pati kamatayan ay kanilang hinarap sa pagipaglaban sa pananampalataya at inalayan nila ito ng kanilang dugo katulad sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus. At sinasabi na itong si St. James the Greater o Santo Santiago el Mayor na ito ang pinakaunang apostol ng Kristo na naging martyr, nag-alay ng buhay, na ito ay ipinapatay ng mga kalaban ng mga Kristiyanong Katoliko na sa panahon ng persecution sa mga unang Kristiyano, sa unang panahon ng pagdami ng mga Kristiyano. At ito ay pumunta ng Espanya. At makikita natin na ang mga imaheng ito ay hindi sinasamba ng mga Katoliko dahil una, ang tawag namin dito ay banal na martir, hindi Diyos. At kapag kami ay nananalangin ay sinasabi namin pray for us, ora pro nobis, o ipanalangin mo po kami sa aming Panginoong Hesukristo. Ang mga santong ito ay sila ang pinakamalalapit sa Diyos dahil sila mismo ay nakasama ng Panginoong Hesukristo. At isa sa alagad na 12 ng Panginoong Hesus ay itong si Santiago, na kasama niya ito sa iba-ibang mga pangyayari sa Biblia. Minsan nakasama nila ito sa Tabor, sa bundok ng Tabor. At bilang sila ang mas malalapit sa Panginoong Hesukristo, doon kami humihingi ng tulong na panalangin bilang tagapamagitan. Hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang namamagitan sa Ama, kundi namamagitan din ang aming mga banal na martir, mga apostol, bilang malapit kay Kristo. Namamagitan naman sila para sa aming Panginoong Hesukristo. At tulad ng mahal na Birheng Maria at ang aming mga martir na alagad ni Kristo o mga isa sa mga 12. At sinasabi namin kapag nananalangin ay pray for us, ora pro nobis, o ipanalangin mo kami. Ang pananalangin ay hindi lagi nangangahulugan ay pagsamba. May panalangin din naman na pagpuri o pagrespeto o paghingi ng tulong. Katulad din naman ng mga ibang sekta, humihingi sila ng tulong na panalangin mula sa kanilang mga preacher, sa kanilang pastor, at nagpapapatong sila ng kamay para sila ipanalangin. Ang pananalangin sa harap ng bagay, larawan man o altar, basta bagay na banal o itinalaga para sa Diyos ay pinapahintulutan ng Diyos kung ito'y para sa pagkakakilala bilang totoong Diyos at di para sa Diyos ang tulad ng ipinagbawal na iba sa mga santo o banal na martir na nirerespeto o kinikilala ng mga Katoliko. Dahil si Kristo mismo ang kumilala sa kanila at pumili para kilanlin din namin sila. Di upang sambahin kundi upang kilalanin bilang lingkod ng Diyos. At ang mga bagay naman sa harapan bilang hinaharap namin habang nananalangin, di upang sambahin kundi lugar upang igalang na italaga para sa Diyos. At maging ang mga nasa lumang tipan ay mayroong mga larawan, imahin o lugar na katulad ng paggalang ng mga Katoliko. Sabi dito, where can I read in the Bible about the people of God in Old Testament praying while facing to holy images like Ark of the Covenant or altar? Please put the Bible reference, add to others biblical basis about holy images ordered by Yahweh to make in front of the holy temples. There are some Bible references that describe the people of God in the Old Testament praying and interacting with holy images such as the Ark of the Covenant and other sacred objects, along with additional biblical basis for holy images ordered by God. The Ark of the Covenant.
The ark David brought the ark of God into Jerusalem and placed it in a tent he had prepared. He appointed Levites to minister before the ark to thank and praise the Lord. David and all Israel danced before. Kita nyo, nagsayaw pa si David sa harapan ng Ark of the Covenant with all might, celebrating with song and musical instruments. Solomon assembled the Israelites, assembled the elders of Israel to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. Pinapakaba ang sabuyan ng puso. Kaya galing puso sa imong mga gayon ng pag-ibig. Inspiring comedy. Siringan po sa namatulog. At sinasabi dito na si David ay sumayaw pa sa harapan. At bakit ipinagpoprosesyon naman ito? Sabi dito, makikita at mababasa rin natin dito na si Haring David ay sumayaw sa harapan na mayroong awitin, umaawit at musical instruments. Solomon assembled the elders of Israel to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. The priest carried the ark into the inner sanctuary, o ang pari din daw ay dinala ang Ark of the Covenant sa loob ng sanctuaryo dito sa templo beneath the wings of the cherubim. 3 and 4 sabi dito. Placement in the temple. The ark was placed in the most holy place within the temple, and it contained the tablets of the covenant. The cherubim overshadowed the ark. In the temple, in the tabernacle, God instructed Moses to make mercy seat of pure gold and 2 cherubim of hammered gold at the ends of the mercy seat, placing them on top. The Ark of the Covenant. May mga iba pang mga banal na imahin, objects, tulad ng bronze serpent na sinabi ng Diyos na kay Moses na gumawa, to make a bronze serpent and set it on a pole, so that anyone who was bitten by a snake could look at it and live. Temple furnishings, may mga furnishings sa loob ng holy place, the Holy of Holies. Sabi, the Holy of Holies contained the golden altar of incense and the Ark of the Covenant. The significance of temple and prayer and cult in the Old Testament prayer occupied important place as privileged moments for the Israelites. Ito talagang maraming mababasa tayo na laging mayroong mga imahe ng cherubim. Hanapin pa natin dito ang ating makikita na mga patunay na ang mga imahen ay hindi Diyos-Diyosan at hindi lahat ng imahen ay ipinagbawal. Makikita natin dito sa tabernakulo nakalagay, sa templo, sa unang covenant sabi dito. Laging nababanggit ang cherubim. Ang cherubim ay isang nakakarb na hugis, anghel ang cherubim na ibig sabihin. Sa loob mismo ng Ark of the Covenant, meron din. At sa loob ng templo, sabi dito sa mababasa natin, ang salitang prayer, hindi lahat ng prayer ay pagsamba. Sabi dito, ang ibig sabihin ng prayer ito, the word prayer has its origins in the Old French word prairie, which itself comes from the Latin word precare. Precare means to beg, to entreat, or to implore. This original meaning is crucial to understanding the breadth of the prayer. While prayer is often associated with worship, particularly in religious contexts, its core meaning to beg, entreat, or implore extends far beyond formal worship. The original Latin root doesn't inherently imply a specific recipient or purpose. Therefore, prayer can be a form of worship, number 1. The most common understanding, a request for help or intervention. Pwede rin siyang request o intervention. This could be directed towards a deity, a saint, or ancestor, even a personal ideal or aspirations. Number 3, a form of meditation or contemplation. Prayer can be a way to connect with one's inner self, to focus the mind and to find peace or clarity. This type of prayer might not involve direct address to a specific entity. Expression of gratitude, thanking a deity, saint, or other figure or for blessings received. A plea for forgiveness, seeking pardon for wrongdoing. Prayer
prayer and saints. The practice of praying to saints is common in many Christian denominations. In these traditions, saints are viewed as intercessors. Individuals who, having achieved holiness in life, can act as mediators between humanity and God. Prayers to saints are not considered worship of the saint themselves, but rather requests for their intercession. So, marami tayong batayan talaga na mga banal na bagay o larawan o object na nabasa na natin na ito'y sinasabi na sabi sa Exodus 20, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang. Ito ang ginagamit lagi ng mga sekta na kulang sa kalaman. Ito, at huwag sasambahin. Huwag kang sasamba, sabi doon, kung itutuloy na ang pagbabasa. So, ibig sabihin ang masama yung pagsamba sa mga kinikilala mo na Diyos. Subalit sinasabi naman sa Exodus 25, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro o 0.7 metro naman ang luwang. Itin, lalagyan mo ng dalawang kirubin na ginto, dalawang dulo. Tig-isa sa magkabilang dulo, hihinang ka ng kirubin upang ito ay luklukan ng awa ay maging isang piraso. O nagpagawa dito naman ng larawan sa kung itutuloy na yung pagbabasa, ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaba na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato na kautosang ibibigay ko sa iyo, sabi. At dito naman sabi, una, si Moises daw inutusan. Kung ganun pala, si Moises din ang pinagbawalan, di ba? Ano yun, kapag bawal, Katoliko, kapag inutusan si Moises? Kaya wag ninyong sakriyan ang ganung mindset nila. Maliwanag naman na palusot lang yan. Pangalawa, inutos daw yung para dekorasyon na nakaba ng tipan. Anong version? Wala naman nakalagay na dekorasyon lang. Wala naman tayong mababasa ganun. Mahilig silang magsabi ng bawal, nagdagan ang Biblia, pero sila palagi nagdadagdag. Pansinin nyo yan. Ganyan sila magturo. Puro private interpretation. Sila yung may aral na wala sa Biblia. Hindi rason kung hindi tayo inutusan si Solomon. Kung hindi inutusan si Solomon, hindi inutusan pero gumawa ng sandamakmak na larawan buong dingding ng templo. Palibot, may inukit na larawan, nagalit ba si Yahweh? Mababasa natin sa unang hari, size 29. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal ay may ukit na mga kirubin, punong palma at mga bulaklak. Sa 1 Kings 7:25-36, ang ipunan ay pinatong sa gulugod ng dalawang turong tanso na magkakatalikuran. 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga at 3 sa timog. Ito may mga disenyong kirubin, leon, baka at mga punong palma. Kita nyo meron. At marami pa kung itutuloy man naman sa 1 King 9:3 MBB. Sa bilang naman, ito 21:7-9. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nalalangin si Moises para sa Israel. Ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi ka namamatay. Ito, itanong natin sa ating sarili, bakit kaya nagpagawa pa ng tansong ahas si Yahweh? Diyos naman siya, pwede niyang sabihin na lang na gumaling kayong lahat. Diba? Di na kailangan ang tanso. Bakit kailangan tumingin pa sa tansong ahas na nakalagay sa mahabang kahoy para gumaling? Ang sagot ay tanong rin, ano ba ang ginagawa natin tuwing nananalangin tayo? Di ba nakatingin tayo sa imahe ni Kristo na nakapako sa krus habang nakaluhod na nananalangin? Prefiguration niyo ng Panginoong Hesukristo. Nakita niyo ba yung parallelism? Tumitingin sila sa tansong ahas para gumaling. Tayo din tumitingin sa crucifix tuwing nananalangin. Sa makatwid, kailangan natin ng mga gamit na sa pagsamba gaya nitong mga imahin. Ayon na rin sa pagsasalarawan sa Biblia.
Lumuluhod kayo sa harap ng imahen, di ba sinasamba nyo yan? Yan naman ang sinasabi nila. Kung tayong mga practicing Catholic ang tinatanong, nagkakamali sila. Dahil kailanman di tayo sumasamba sa imahen, kundi alam natin ang katesismo. May mga Katoliko talaga na sumasamba sa imahen, pero nasa ibang sekta na sila. Tanungin nyo sila, sasabihin nila, dati silang Katoliko, sila yung mga sumasamba, sila yung mga nominal Catholic, mga Katolikong nabinyagan lang, pero wala ni katiting sa na nalalaman sa katesismo. Kaya nga lumipat sila ng sekta dahil walang alam. Kawawa naman ang mga biktima lang sila na dapat nating isama sa ating panalangin. Tungkol naman sa pagluhod sa mga imahen, sa mga larawan, basahin natin sa Lumang Tipan sa Unang Hari 8:54 sa verse 54. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh na nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Tingnan nyo, may altar pala si Yahweh. Ang altar ba ay Diyos? Di ba hindi altar yan? Kaya ang mga siktang walang altar ay hindi tunay na Kristiyano, hindi tunay na sa Diyos. Dahil maging si King Solomon sa Lumang Tipan ay may altar. Deuteronomy 26:10. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim. Sa lupaing binigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. See? Nag-alay kay Yahweh sa harap ng altar, saka lumuhod upang sambahin si Yahweh. At bakit lumuhod pa siya? Yan ay paggalang sa loob ng templo sa altar. Ang altar ba ay si Yahweh mismo, ang Diyos mismo? Di ba hindi? Sa makatwid, ang pagluhod sa altar ay pagsamba kay Yahweh. Kaya ang pagluhod din ay pagsamba. Ngunit, ang mga Katoliko ay lumuluhod na nagre-respeto rin sa mga santo. Ngunit, kasama rin ang Diyos dahil nandun rin ang pananampalataya ng mga Katoliko sa Diyos din na kinakatagpo sa templo o sa simbahan sa altar. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kirubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililima ng mga pakpak ng mga kirubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa. Kaya hindi ibig sabihin na kaluhod tayo sa harap ng imahen, yung imahen na ang sinasamba natin. At sinasabi sa John 7:24, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Alam nyo ba mga kapatid na yan mismong kaba ng tipan ay porsyado ng mahal na berhin? Yan naman ang susunod na tatalakay. Sa pagwawakas, sagutin ko lang itong marami raw tayong Diyos-Diyosan. Sa unang Korinto 8:4, kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Ano daw ang Diyos-Diyosan? Ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. O kita nyo, di ba totoo ang mga santo? Nasa Biblia sila, ang mga patron namin ay totoo. Samantala, ang Diyos-Diyosan daw ay larawan ng mga di totoong bagay. Di ba totoo sila Pedro? Nasa Biblia sila. Sila ay mga santo at hindi sila Diyos-Diyosan. Sino tatay ni Baal? Ewan. Sino nanay ni Baal? Ewan. Taga saan si Baal? Ewan. May alagad ba si Baal? Ewan. Sa makatuwid, ang Diyos-Diyosan ay katang-isip lamang. Ang Diyos-Diyosan daw ay katang-isip lang at hindi totoo. Ngunit, ang Nazareno ba o ang Panginoong Hesukristo totoo ba? Ang mahal na berhen ba at ang mga santo ay totoo ba? Lahat sila ay totoo at sila ay nasa Biblia. Ang mga pananalangin sa harap ng mga bagay, larawan man o sa altar, basta banal o itinalaga para sa Diyos ay pinahihintulutan ng Diyos. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay pumupunta sa pader ng Jerusalem na tinatawag na Wailing Wall at doon isinisipit nila ang kanilang mga sulat ng panalangin para manalangin na humingi ng awa, habag at habag magpasalamat.
Samantala ang pader ay pader lang at hindi naman Diyos-Diyosan. Subalit doon sila umiiyak. Iniiyak nila ang pader at sinisipit nila ang sulat ng kanilang panalangin hanggang sa ngayon. At dahil yan ay tinituring nila na banal na lugar, itinalaga para sa Diyos. Parang altar din at parang mga imahen din na itinalaga para kay Kristo at itinalaga na sagrado at para sa mga martir na santo na banal. At marami rin akong ibang nabanggit tungkol sa pagpopoprosesyon at pagdadala ng mga imahen sa karusa na isinasakay na nangyari din sa Lumang Tipan sa banal na sa tinatawag na Ark of the Covenant na kung saan ay ito ay pinapasa nila o bilagyan ng kariton at pinadala nila sa isang lugar na minsan ay sinayawan ni Haring Solomon na nabanggit sa Bible at ito ay nasa iba kong mga vlog, makikita sa iba kong mga video. Ngunit sa ngayon ito muna ang sa akin ay maibabahagi at happy fiesta po sa lahat. At meron namang magsasabi na halos lahat ng nabanggit ay larawan ng mga bagay katulad ng kerubin, mga punong palma, leon. Ngunit wala namang sinabi na larawan ng tao at bakit ang mga santo ay mayroon ding larawan o imahen. Subalit hindi ito totoo at nilalagpasan ito ng ibang sekta. Ito ay mababasa natin sa Ezekiel 41 verse 19, sabi dito, "So that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side. It was made through all the house of round about." Sabi dito sa Tagalog, na ano pat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma, sa isang dako ng mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma. Sa kabilang dako, ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. Kita nyo, meron ding mukha ng tao sa Ezekiel 41 verse 19.
Ave Maria, puno ng grasya, ang kagulungan niya. On the day that I call, from the singers of mamaya nag-ando na ito. In the man, bro!